Ate, narinig mo ba yon? Parang may yapak na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Anong kailangan mo sa amin? Bakit ka sumunod dito? Kung ayaw niyong mapahamak, hayaan niyong mamuhay kami rito ng tahimik at malayo sa mga tao. Tita, halika na. At baka magbago pa ang isip nila. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Maligayang Pasko sa inyo mga kalagim. Alam ko, ang ilan sa inyo ay may hangover pa sa nakaraang gabi na pagsasalo-salo, kasama ang kaibigan, pamilya o ang mga katrabaho. Hayaan niyo ako na kwentuhan muna kayo para mawala naman ang sakit ng mga ulo nyo o ng mga bulsa nyo dahil sa mga hindi maubos-ubos na inaanak ninyo. Joke lang. Ha 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 ha! Tara umpisahan na natin ang kwento. Bilang bata, hindi ko maiwasang makarinig ng mga kwento ng mga multo, engkanto, at mga iba't ibang nilalang sa aming baryo. Laging buhay ang mga kwentong iyon, lalo na tungkol sa mga duwende at iba pang nilalang sa kagubatan na matatagpuan sa mga bakanting burol o sa mga matataas na puno na kung saan sila naninirahan. Sa aming bayan sa San Rafael, sa isang liblib na lugar sa tabi ng mga bundok, ay nakaranas kami ng mga kaganapang kahit kami mismo ay hindi namin maintindihan at maipaliwanag. Ngayon, sa aking 26 na taon na panunuluyan dito, ay patuloy pa rin naming nararanasan ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar namin, lalo na sa mismong bahay namin. Tanda ko pa, may isang kwento mula sa aking lolo, si Lolo Isko, na hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip ko. Ayon sa kanya, ang aming bahay ay itinayo sa isang dating mataas na burol na pinaniniwalaang kinaroroonan ng mga ligaw na kaluluwa at mga laman lupa na naninirahan doon. Sa ilalim ng burol na ito, may mga kuweba at matandang punong kahoy na sagana sa mga halamang gamot. At sa likod ng bahay namin ay may isang malawak na lugar kung saan ay doon kami naglalaro at madalas ay nagsasampay ng mga damit. Isang araw, habang ang aking 7 taong gulang na pinsan si Miguel ay naglalaro sa likod ng bahay, bigla niyang narinig ang isang malalim na boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Miguel! Miguel! Tinig na mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Base sa kanya, nung mga oras daw na yun, ang iniisip niya lang ay isa sa mga kalaro niya ang nagbibiro sa kanya. Kaya't sinubukan niyang hanapin ang pinagmulan ng boses. Ngunit nang maghanap siya, ay ganun na lang ang pag-aalala niya dahil wala itong nakita. Laking gulat niya nang mapansin niyang mag-isa lang siya sa lugar na iyon. At dahil doon ay natakot siya ng husto. Hindi lang si Miguel ang nakaranas nito. Maging ang tita ko ay saksi din sa mga pananakot na ito. Isang gabi, habang nagsasampay si Tita Lina ng mga nilabhang kumot, ay bigla niyang napansin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tuktok ng burol na malapit sa amin. Ang matanda ay may mahahabang puting balbas at nakasuot ng lumang damit na tila yari sa balat ng hayop. Ang kanyang mga mata ay malalaki at ang kanyang mga kamay ay parang abot sa lupa. Nang lapitan siya ni Tita Lina, nakaramdam siya ng matinding lamig sa katawan niya na naging dahilan ng agadan niyang pagpasok sa aming bahay. Si Tita Lina ay sanay na sa mga ganitong bagay at dahil madalas niya na rin nasabihin na may mga duwende nga sa paligid ng bahay namin, ay hindi na siya nagulat pa sa nakita niya.
Ngunit may mga pagkakataon pa din talaga na kinakabahan pa din siya at hindi makapaniwala sa mga nararanasan niya sa likod ng aming bahay. Hindi rin ako nakaligtas sa mga pagpaparamdam nito. Isang araw, inutusan ako ni nanay na maghugas ng mga damit at isampay sa likod ng bahay namin. Habang abala ako sa pagtutupi ng mga natuyong nilabhan, bigla akong nakarinig ng mga yapak na parang nanggagaling sa taas ng burol. Sa tabi ng bahay namin, tumigil ako at napansin ko ang isang maliit na nilalang na mabilis na dumaan sa gilid ng bakod namin. Ang nilalang ay may mahahabang buhol, ngunit maninipis ito at may mahahabang tainga. Sabi ko sa sarili ko, isang duwende. Ngunit ang kanyang itsura ay kakaiba sa lahat ng mga kwentong narinig ko tungkol sa kanila. Hindi siya masyadong maliit, ngunit ang kanyang itsura ay naglalaman ng isang misteryo na hindi ko maintindihan. Bago ko pa man siya tanungin, mabilis siyang tumakbo pataas sa burol. Ako ay naglakas ng loob at sinundan siya. Nasa tuktok na ako ng burol nang makita ko ang matandang lalaki na nakatayo sa isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at sa boses niyang malalim ay tinawag ang pangalan ko. Anak, bakit mo kami sinundan? Laking takot ko nang makita ko ang matandang nilalang na ito, na may kakaibang lakas at kapangyarihan. Ang matandang lalaki ay nagpakita sa akin bilang isang tagapangalaga ng mga duwende at ng lugar na iyon. Ayon sa kanya, ang burol ay hindi lang isang bundok, kundi isang lugar ng mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa. Sabi niya, kami, ang mga tao ay hindi dapat makialam o mag-alala sa kanilang mundo at hindi nila magagampanan ang kanilang misyon kung kami ay magpapatuloy sa pag-abala sa kanilang teritoryo. Bago siya maglaho, sinabi sa akin ng matandang lalaki na dapat kami ay matutong magbigay galang sa kanilang mundo. Dahil sila ay may mga layuning hindi kayang maipaliwanag ng tao. Naramdaman ko na parang napaka-misteryoso ng mga nilalang na ito. Pagkatapos ng karanasang iyon, hindi na kami nagtangkang makialam pa o mag-usisa sa mga nangyayari sa burol. Hanggang ngayon, kami ay naninirahan pa rin sa bahay na malapit sa burol. Ngunit sa puntong ito ay tanggap na namin na ang mga duwende at ang matandang lalaki sa tuktok ng burol ay bahagi na ng aming mundong ginagalawan. Sa bawat pag-akyat ng araw, sila'y naroroon at kami dapat nang masanay sa kanilang presensya dahil alam naming sila'y mga tagapangalaga ng kalikasan at kami ay isang bahagi lamang ng mas malaking misteryo sa buhay na kanilang sinasakupan.